What a wonderful morning guys, it's already 5 AM at nasa biyahe pa din kami papuntang Buscalan. This has been our nth time peace stopover at mukhang mahaba-haba pa rin ang aming tatakbuhin. It's been 12 hours past since we left Metro Manila at mataas na ang sinag ng araw pero finally, tanaw na namin ang napakagandang bulubundukin ng Kalinga Province. Welcome to Buscalan. Welcome to my vlog. So, punta na kami sa... Wala na kahirap. Yes. Ginusto na. Nadulas ako. What happens here stays here. Tunnel. And ito na nga guys, after 13 hours of land travel na halos magsuka na kami sa haba ng biyahe, ilang checkpoints at registration, sa wakas, narating din namin ang Buscalan. At umpisa na ng mahaba-habang lakaran, approximately mga 30 to 40 minutes, depende sa bilis ng inyong grupo sa pag-akyat patungo sa taas ng bundok. So if you're thinking of going to Buscalan anytime soon, isa ito sa mga dapat mong i-expect, ang mountain hiking. To some who are not used to hiking, nakakapagod talaga ito pero marirelax ang inyong mga mata kapag natanaw mo na ang kagandahan ng kalikasan. Aside from getting a tattoo from Apu Wang Od herself, makikita din sa film na ito ang mga activities namin for 2 days and 1 night stay in Buscalan. Unang activity, mountain hiking. Para makarating sa tribo ng mga botbot kung saan kabilang si Apu Wang Od, kailangan mo nang umakyat sa taas ng kanilang village. Grabe, kainit. Pupuwat na yata eh. Kapagod. Kaya pala yung post nila hindi malamig. Hindi naman malamig eh. Diba? Grabe. Bukas na madaling araw nararamdaman. Oh, let's go. G? Ang tapper portal nyo, yun lang. Ito na ako, malapit na tayo. Inugat na. Ay, kapagod. Galing dito kami. Kung isa kang mountaineer o hiker, parang double treat para sa iyo ang Buscalan kasi nakapag-hike ka na, na-meet mo pa si Apu Wang Od. We are now entering sa village ng mga tribong botbot papunta sa aming tutuluyang hotel. Ito ay may taas na more than 3,000 feet above sea level, and most of the houses here are already built in concrete and not what I used to see in most remote areas.
halos 1,000 lamang ang bilang ng mga taong naninirahan sa lugar na ito. At ito ang itsura ng aming hotel kung saan kami mamamalagi sa loob ng 48 hours. After namin makapag-check-in at makapagpahinga, eto guys, at lunchtime na. Kakain hanggat wala mong nahuhuling isda. Sige na, tara na. Hindi ka moving forward ako. Moving upward. Mahilig talaga sa elevator to. Say hi. Thank you. Talaga gusto mo. Hindi buo. So nakita nyo guys, around 2 o'clock in the afternoon, ito ang aming pangkat na isa-isa nang nagpapatattoo sa mga pamangkin ni Apo Wang-od na according sa mga taga rito, mismong si Apo Wang-od ang nagturo sa kanilang mag-tattoo as part of their tribal culture. Ading. Kaading. Ngay. Magkaon na ngay. Din puro. Kain na ngay. Kailan po yung pwedeng basa sa dulo? Ne? Kapampangan po kasi ako. Kapampangan. Isa lang, tapos kukunin yung isang tinek. Isang bit, tapos ibabalik naman. Ganun. May free akong magnet. Saan na ba yung toilet natin? Wala pang Thank you. Tumatagal ang pagpapatattoo depende sa laki at design na iyong napili at ito ay magkakaiba din ng presyo na nagsisimula sa 150 pesos at pwedeng umabot hanggang 5,000 pesos o higit pa. At ito ang aming activity number 2. Guys, ito yung ginawa nilang parang improvised cable car na ginagamit nila in case of emergency and to transport various goods from the other side of the mountain kung saan lamang pwedeng marating ng mga sasakyan. At habang nakasakay ka dito, tanaw mo 180 degrees ang kabundukan ng Buscalan Village. Dito na ako. Bilang mga taga Lowlands, madalang naming masilayan ang ganda ng mga kabundukan kung hindi namin ito sasadyain. At habang nasa tattoo session pa ang iba naming mga kasama, sinamantala namin ang oras upang makakuha ng magagandang larawan at video na bundok, ulap at palayan ang aming backdrop. At ito ang aming activity number 3. Around 4 o'clock in the afternoon pagkatapos ng tattoo session at pictorial, in-inform kami ng isa sa mga local tour guide na may pwede kaming bisitahing falls bilang pampalipas oras. So we decided to go down for a trek and see kung ano itsura ng falls.
After ng mga approximately 20 minutes na pababang trekking, narating din namin ang sinasabi niyang Tumaniw Falls. Yung lamig na dumadampi sa aking mga paa, tunog ng ragasan ng tubig, ay lagi nagpapaalala sa akin na ang kalikasan ay isa sa mga best antidote for stress. We're lucky kasi yung grupo pa lang namin ang tao sa falls na ito, so nasolo namin yung lugar at in-enjoy ang mga konting sandali ng aming pagbisita. At ito ang aming activity number 4. Yan. Video na to. Hoy, emote, emote! Ganda! Solid. Solid. Grabe no, photoshoot. Oh, nakuha mo ba ako? Oh. Hawakan mo muna to. Bigyan mo sila. Oh, tanggal. Ang ganda daw. Asa kayo dalawa? Oh, naka-video. Anong nabasa? Binasa mo. Lumusong. Ano hindi ako bibigat? Sa nilagay naman tubig na yung katawan ko, di ba? Kinagabihan guys, ito na after ng aming dinner, time for night socials kasi mostly sa amin, we barely know each other. Parang umiyakan ka! Bakit? Dinidiligan ko sarili. Gusto ko. Ayun to. Uy, naggulo na. Ano yung kasunod dyan? Naggulo na. And edit na lang natin. Naka-video naman na. Yes, boss. Pumupuro ka na, Dre, ha? Hindi kasi nandun na naman yung buwan. Tawang-tawa siya. Tawang-tawa siya. Our bonding time as a group were disrupted dahil sa baba ng hotel may mga locals from the Butbut tribe who were singing in their tribal dialect and dancing in their native tribal steps. Yun nga lang, hindi sila naka-costume. For fun lang kumbaga to entertain the guests.
Another brand new day guys, all the way from Buscalan. Late na kami natulog kagabi pero maaga pa din ang aming gising. Ginising kami ng huni ng kulisap, hayop, at taong kagaya naming naghihintay sa bukhang liwayway at pagsikat ng araw sa malamig na panahon. Ito ay lagi nagpapaalala sa bawat nilalang na hanggat may bagong bukas, we should live our lives to the fullest. At syempre, mas masarap ang umaga kapag may kapeng kasama. Panibagong umaga, panibagong pag-asa. Morning! Ayaw nga. Tor. Pakalo sa family mo dito yun. Bernardo? Sabi ko na eh. Sabi ko na Barbie. Aray. Second day almusal guys. Kapag salo-salong kumakain, sumasarap ang simpleng pagkain. After nito, prepare na din kami for another mountain trekking sa mas mataas na bahagi ng mga bundok ng Buscalan Village. At ito ang aming activity number 5. Ni. Uy, ang ganda. Parang ano maganda dyan? Wait. Yung Alex. Dyan. Dito. Ayan. 1, Naman, kami sa taas. Na. Open. Pataasan. Yan. Pataasan ng ihi. Dito ako, papwesto lang ako sa gitna. Oh, yung peace sign sa mga bombang Marcos. 1, 2, 3. Ganda. 1, 2, 3. Lingon. 1, 2, 3. Okay. Baba na tayo. Akit pa ba kayo? Saan ba yun? Oo. Nasa taas. Nasa taktak. Yan ba yun? Doon? Nasa tuktok. Saan ang daan? Dito. Tama na, halfway na. Kaya pa, ano? Ang bagal yung nga eh. Pawin ko lang naman yung ano nyo, diba? Hayop! Lakas kayo na.
Before lunchtime, nakauwi na kami para makapag-rest dahil schedule na namin magpatattoo kay Apo Wang Od pagdating ng hapon. Eto na guys ang climax ng aming activity dito sa Buskalan, ang makapagpatattoo kay Apo Wang Od. As you can see, pila-pila ang nagpapatattoo sa kanya. Per group ang clustering according sa nakuhang number ng inyong event organizer. Sa edad na 104, signature tattoo na lamang ang ginagawa ni Apo Wang Od. Signature tattoo means 3 dots and that will cost you 150 pesos. So kung babalikan ninyo ang activity number 2 namin, tattoos with various designs ay gawa na ng mga pamangkin ni Apo Wang Od. Dadagdagan na lamang niya ito ng 3 dots as her signature tattoo. Apo Wang Od is a traditional Filipino tattoo artist and is often described as the last and oldest Mambabatok or Kalinga traditional tattooist. In the last 80 years, she has been tattooing headhunters and women of the indigenous people of Butbut tribe, a traditional art form that she learned from her father. Sa kanyang tribo, ang tattoo ink ay kombinasyon ng dinurog na uling mixed in water and slowly tap into the skin gamit ang tinik ng pomelo tree bilang karayom. According sa aming local tour guide, ito ang bahay ni Apo Wang Od at dito lamang sa tabi ng kanyang bahay siya madalas mag-tattoo. At base sa aking observation sa aming pagbisita, hindi bababa sa 50 to 100 na tao ang nagpapatattoo kay Apo Wang Od araw-araw, not just locals but also including foreigners. Umaambon sa mga oras na ito kaya lumipat ng pwesto si Apo Wang Od. Apo, say hi to my best friend in Hawaii. Manjamana. Say hi to Janice Tuesca. Dakol ako, ote. Ang ganitong makalumang uri ng pagtatattoo ay nagsimula libong taon na ang nakalipas, and it is relatively painful compared to the conventional techniques we use today. Si Apo Wang Od ay gumagamit ng designs that is found in nature and some basic geometry shapes. Marami siyang nilikhang designs pero noong taong 2017, her signature tattoo is composed of 3 dots representing herself and her 2 apprentices, depicted as a continuation of the art from the older generation to the next generation. Dahil sa pagpapamalas ng tradisyong Mambabatok, Apo Wang Od was awarded by the National Commission for Culture and the Arts the prestigious Dangal ng Haraya Award on June 12, 2018 na kanyang tinanggap sa Tabuk, capital province of Kalinga, which is her own province. At noong October 21 of 2017, she was formally nominated to the National Living Treasures Award during the 66 Manila Fame event, and the final stages of her nomination for this award is still ongoing. Dahil hindi ako nagpa-tattoo for some personal reasons, nagpa-picture na lang ako kasama ni Apo Wang Od, and that cost me 50 pesos. Grabe pala. Ang galang lang dyan.
Char, routine nila. Char. Amoy lang ito. Yung sa inyo. Sa inyo. And that's another funny thing about Apu Wang-od. She is famous for that ninja moves. At syempre, after ng pakay namin, it's time to go home, guys. Another more than 10 hours of land trip, guys. Pabalik na Metro Manila.